Pinagtiyagahan kong hanapin itong panggigisa ni Luistro kay Special Disbursement Officer Gina Acosta noong November 26, 2024. Kasi meron akong narinig kay Madriaga na kwento niya kung paano niya kinuha yung 125 million confidential funds sa opisina daw ng Department of Education. Pagtagpiin natin yung kwento at makikita natin na itong si Madriaga ay nagsisinungaling na naman. Tandaan, si Gina Acosta nag-testify na siya noong November 2024 pa lang. Okay. Pakinggan muna natin yung kwentong barbero ni Madriaga. Number 59. As we parked my Toyota FJ Cruiser near the main entrance of DepEd, Colonel Nolasco appeared from the main entrance and approached our vehicle. I alighted to the vehicle to meet Colonel Nolasco and we talked while we waited for the arrival of Colonel Lachica. So, ang sinasabi niya dito, pinapunta siya sa DepEd kasi daw merong yung tawag niya, transport. At ayon sa kanya, ang transport ay pag-distribute ng mga pera. So ayon sa kanyang kwento, tandaan niyo to, hinihintay daw nila si Colonel Lachica. Sino ba yung Colonel Lachica? Parang siya yung pinaka-head ng security sa DepEd, sa opisina. Okay, tuloy. He mentioned that they will also provide a red Mazda sedan, which will be used to deliver the money to the office of the Ombudsman. Ibig sabihin nito, wala pa sila Chika doon. Correct? Correct. Tuloy. At around past 3 or 4 p.m., Tandaan nyo din yan, mahalaga din yan. Past 3 to 4 daw. 2 government vehicles with red plates entered the DepEd compound and then Colonel Nolasco told me, ayan na, ayan na. Colonel Lachica appeared with a lady who I later learned to be Special Disbursement Officer Gina Acosta. So ang sinasabi niya dito, around 3 to 4 p.m. daw, may dalawang government officials na paparating o pumasok sa compound ng DepEd. Red plate, so ibig sabihin, government vehicle. Ang sabi daw ni Colonel Nolasco sa kanya, yung kasama niyang naghihintay kay Lachica, sabi niya daw, ayan na, ayan na. Tapos nakita nila, nag-appear, nagpakita, si Lachica at saka si Gina Acosta, which is at the time hindi pa daw niya alam na yun ay, ang pangalan nun ay Gina Acosta. Ang ibig sabihin nito, magkasama sila Chika at si Gina Acosta na dumating. Tama? Tama. Okay, ngayon, totoo ba yan? Ayon sa kwento ni Gina Acosta. Puntahan ngayon natin to. Nako, patay tayo dito. Kwento ka nga, Madam Gina. Please enlighten us. Paano nyo po ginastos, ibinayad, inirelease itong 125 million pesos? Ganito. So, kwentuhan ko muna kayo dito. Ang pinag-uusapan dito ay yung disbursement o yung 125 million na sinasabi din ni Madriaga na yun yung tinanggap niya. Kung papanoorin nyo yung buong video, tugma yung date. Puntahan nyo na lang kung gusto ninyo para hindi tayo masyadong mahaba, kwinentuhan ko na kayo. Sinamarize ko na. So, Representative Luisto Grills OBP, Disbursement Officer Gina Acosta during House hearing sa ANC yan. Puntahan nyo na lang. Kasi pinakita din dito yung cheque. Okay. Ito po ang nangyari, ma'am. Nang ma-encash na po ang kwarta, ang pera ay ang cheque, nag-inform po ang aking head of agency na i-release ko po sa aming security officer. Ang security officer na binabanggit ni Gina ay sila Chika, na sinasabi ni Madriaga na kasama niya na nakita nila na nag-appear nung pagpasok nung dalawang sasakyan sa DepEd. Okay, tuloy. So while on the way na po ako papuntang office, I called up the security officer informing him na na-encash ko na po ang cheque. So bago pa dumating sa opisina si Gina Acosta,
nagpadala na siya ng mensahe kay La Chica na na-encash ko na. Okay. You informed the security officer? Yes po, ma'am. Can you please mention the name of the security officer? Si Colonel Nolasco din ho ba yan? Hindi po, ma'am. Sino po yan? Si Colonel La Chica po. So tama ako. Si Colonel La Chica. Yung hinihintay nila Nolasco at Madriaga. Colonel La Lachica. Chica. Can you Opo. please enlighten the committee? Sino po ba si Colonel Lachica? Si Colonel La Chica po siya po ang ground commander ng aming BPSPGs na na-assign po sa sa Office DepEd. of the Vice President. Okay. So you informed Colonel Lachica that you have encashed already the check. Yes, How ma'am. about the physical handing of the money? Mm. Kailan po nangyari yan? December 20 din po. Magkano po ang binigay nyo kay Colonel Lachica? Binigay ko po sa kanya lahat ang 125 million po. At saan po dinala ni Colonel Lachica? Yan ang hindi ko na alam, ma'am. Sandali lang po. Anong oras po ba kayo nakabalik sa OVP? Magandang tanong yan. Kasi ang sabi ni Madriaga, around past 3 or 4. So between 3 to 4. Tama? Mga around 4 p.m. 4 p.m. Opo. 4 p.m. So, tumutugma naman yung sinasabi ni Madriaga. Around 4 p.m. daw. How long did it take you to be able to organize the 125 million inside the 3 vaults? Actually, ma'am, hindi ko pa po nalagay sa aking vault. Kasi pagtawag ko kay Colonel La Chica na na-encash na po ang cheque, Kanina po sabi nyo, pinagsiksikan yung 125, di ba? hindi po, ma'am. You Ang- said that. Ang interpretation ko po noon, ma'am, kung na-encash ang cheque, saan ko ilagay. Pero on that withdrawal, ma'am, tinawagan ko agad si security officer. Okay, so you are saying now that the money were never placed inside the 3 vaults. Yun po ba gusto nyo sabihin? Correct. Yes, ma'am. Yung withdrawal na po yun, ma'am. Okay, sabi nyo po 4 p.m. kayo nakabalik ng OVP. Kung hindi nyo po pinasok dito sa 3 vaults, saan nyo po nilagay? Doon po Saan daw nilagay? sa isang office po na nandoon yung vault. Pero hindi pa nailagay sa vault. Ang bag nandoon lang Kanino sa po office. bang office yung tinutukoy nyo? Is that your office? Extension office ko po, ma'am, na ako lang ang may susi. Extension office, kayo lang ang may susi. Okay, you just place them on the floor? Ganun ho ba yun? Correct. Pinasok ko, ma'am, sa floor kasi nagsagot man agad si Colonel La Chica na Pakinggan. coming siya. Kasi Okay. Ano daw? Coming siya. Balikan natin ha. Okay, you just place them on the floor? Ganun ho ba yun? pinasok ko, ma'am, sa floor kasi nagsagot man agad si Colonel La Chica na coming siya. Kasi Okay. Coming siya. Ibig sabihin wala pa siya doon. Pero ayon kay Madriaga, sabi niya dito, around past 3 or 4, 2 government vehicles with red plates entered the DepEd compound and then Colonel Nolasco told me, ayan na, ayan na. Colonel La Chica appeared with a lady who I later learned to be SDO Gina Acosta. Ang sinasabi dito ni Madriaga, magkasama na dumating yung La Chica at saka si Acosta. Kasi kung ipipicture nyo, di ba, yun ang pagkasabi niya. Dumating yung dalawang sasakyan, red plate, government vehicles. Tapos sabi ni Nolasco, ayan na, ayan na. And then, nakita nila, nag-appear, nakita na nila na si La Chica at Gina Acosta magkasama. Pero ayon kay SDO, Gina Acosta, wala pa doon si La Chica. Bakit? Kasi hindi na daw niya pinasok sa vault yung pera dahil nag-confirm naman si La Chica na coming na siya. Papunta na siya. Ibig sabihin, si La Chica wala pa doon. So, hinintay pa ni Gina si La Chica. Tama? O, so nagsisinungaling dito si Madriaga. Tuloy natin. Diyan Okay. naman lang siya sa kanilang opisina. Saan po ba ang opisina ni Colonel La Chica? Yung sa Camp Aguinaldo, yung kulay blue. And how close is this to the office of the Vice President, ma'am?
mga siguro mga 20 minutes o 30 minutes 20 makarating na minutes siya. drive. So ganun kalayo. 20 to 30 minutes drive pa. Nung dumating itong SDO Gina Acosta sa opisina, wala pa sila chika. Kasi nga magdadrive pa 20 to 30 minutes pa. So, ibig sabihin, wala doon sila chika. So, nagsisinungaling na naman dito si Madriaga. Nakita daw niya eh. Nung dumating yung dalawang sasakyan, sabi ni Nolasco, ayan na, ayan na. Pero, ang sinasabi naman nito, mismong nag-release ng pera at ire-release niya yung pera kay La Chica, ang sabi niya, wala pa doon. Hindi ko na pinasok sa vault, nilagay ko na lang sa floor kasi parating na daw siya. So, ibig sabihin, wala si La Chica doon. Sinungaling ka talaga, Madriaga. Kung kayo po ay nakarating dito sa OVP at around 4 p.m. at pagkatapos nyo pong dumating, nilagay nyo sa extension office just on the floor, the entire 125 million, hindi nyo pinasok sa vault, anong oras naman po dumating si Colonel La Chica? Mga 4:30 po. O, mga 4:30 na siya dumating. Mag-isa, hindi kasama ni Acosta. Oh, itong testimony na to, under oath din to. Ito, hindi na rin niya mababago to. Kung babaguhin niya to, meron siyang problema. So, hindi tugma yung mismong taong nandoon, yung mismong SDO, yung mismong nag-withdraw ng pera sa bangko, nagdala sa opisina at nag-release ng pera. Iba ang sinasabi ni Madriaga. 4:30. Yes po. At ano pong ginawa nyo dito sa So, okay na yan. Tuloy natin ng konti si Madriaga. Thereafter, 4 large dark bags were unloaded from the vehicles. 3 large dark bags and 1 lighter colored and relatively smaller bag. Colonel Nolasco told me that each bag contained around 30 million pesos to 35 million pesos. So, sinasabi niya dito na in-unload daw nila yung mga bagahe. At sinabi na nasa 30 to 35 million ang laman ng isang bag. The 4 bags were brought to where Colonel Nolasco and I were standing, which was near my blue Toyota FJ. So, ayon kay Madriaga, nung in-unload daw, nung diniskarga na yung mga bagahe, yung mga bag, yung 4 daw na bag na yon ay dinala kung saan nakatayo siya at si Colonel Nolasco. Sa kwento ni Gina, nilagay muna nila sa kanyang extension office habang hinihintay sila Chica. Afterwards, I signaled Arman and Richard to load the same to our vehicles. The two large dark bags were placed in the Toyota Grandia, and 1 large dark bag and 1 lighter colored bag were placed in my blue FJ Cruiser. The bags loaded to the Toyota Grandia were to be delivered separately to San Pablo, Laguna, and Nomu, Bashu, Tomas Morato, Quezon City on the same day. The remaining bags, initially loaded to my blue FJ Cruiser, were immediately transferred. Actually, yung may-ari ng Numo, Basyo, na sinasabing pagde-deliveran nila, nagsalita na. Sinabi niya na mali yung pinagsasasabi ni Madriaga. Dinebank niya. Kung mahanap ko ulit yun, pwede natin i-content yun. Kasi basag na naman at bistado na naman ang kasinungalingan ni Madriaga patungkol dyan sa Nomo Basyo na isang bar. To the red Mazda sedan prior to our departure from the DepEd compound and were to be delivered to the Ombudsman parking lot the following day. Then the red Mazda sedan proceeded directly to my residence in Cainta, Rizal, and was driven by Renoel. Before leaving DepEd Central Office, Colonel Nolasco told me to get my share from the said bags. And he and Colonel La Chica have already taken theirs. Paano nila kinuha yun? Ganun-ganun lang? Sige, kuha na kayo ng share ninyo. Ganun-ganun lang yon. Kuha-kuha ka na kayo ng parte ninyo. Ganun lang yon.
kunin nyo na yung 1 milyon dyan. Sa inyo na yan. Share mo yan. Ganun lang yon. Aba, napakalakas naman ni Madriaga. parang, ewan ko, teka lang. Parang ikaw naman na rin yata yung anak ng Diyos eh. Ano ba yan? Kalukuhan. Hence, I took 1 million pesos for myself from the lighter colored bag loaded to the red Mazda sedan. That's when I verified that the contents of the bags were bundles of cash in 1,000 denominations and packed in stacks of 1 million pesos, each tightly sealed in transparent plastic. Alam niya kaagad no na yung isang bundle, 1 million agad yun. Ganun ba yung ano dun sa bangko? Tigwa 1 million ba kung yung mga bundles? Hindi ko rin alam eh. So, ngayon, gusto ko lang ipakita sa inyo to. Kasi, nasobrahan ng kwento itong si La Chica. Meron na kayong basis dito eh. Kung gusto nyo sanang sinundan to, para walang maibutas sa inyo. Pwede nyo na sanang pinag-aralan to, which I'm sure pinag-aralan nyo. Pero, dahil naging chapsoy, naging pakbet, yung kwento ni Madriaga, nagkalabo-labo. Doon pa lang sa pagsasabi niya, kasi inamin niya na hinihintay nila si La Chica. Tapos, nung dumating daw yung dalawang sasakyan, pumasok sa DepEd, and then nag-appear na daw itong si Gina Acosta at saka si La Chica. Which is imposible din. Kasi, minessage pa ni Gina Acosta si La Chica at dumating pa after around 20 to 30 minutes. At ang kwento ni Madriaga, pagka-unload nila sa mga bag, diniretso nila doon kung saan sila nakatayo ni Nolasco. Ang kwento naman nito, pinasok muna sa opisina at doon hinintay na dumating si La Chica. So, para sa inyo, sino ang may kredibilidad ngayon na nagsasabi ng totoo? Si Madriaga o itong Special Disbursement Officer ng OBP? Patay tayo dyan.